Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating pagnilay-nilayan na salita ng Diyos ay hango mula sa Mark chapter 3, verses 7 to 12. Jesus withdrew to the sea with his disciples, and a great multitude from Galilee followed, and also from Judea, and from Jerusalem, and from Idumea, and beyond the Jordan, and the vicinity of Tyre and Sidon. A great number of people heard of all that he was doing and came to him. And he told his disciples that a boat should stand ready for him because of the crowd, so that they would not crowd him. For he had healed many, with the result that all those who had afflictions pressed around him in order to touch him. Whenever the unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, "You are the Son of God." Verse 12, and he earnestly warned them not to tell who he was. May the Lord bless the reading of his word. So dito natin makikita napakaraming mga magagandang bagay na maaari natin mapulutan ng aral. Una sa lahat, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos at ginagawa niya yung pagpapagaling, ginagawa niya yung pagka-cast out ng mga demons at iba't ibang mga bagay upang matulungan yung mga tao na lumalapit sa Kanya. Dahil po dito, talaga nagtagsaan na po yung mga tao. Sandamakmak po yung dami ng mga tao, libo-libo yung lumalapit sa Kanya. Hindi po niya nakakaligtaan ang panahon ng kanyang pagpapanalangin. Sinabihan niya po yung kanyang mga alagad na maghanda ng bangka na kung saan ay at any given time siya ay makapag-withdraw at magkaroon ng panahon ng panalangin. Habang siya ay nananalangin, ay nakaroon siya ng discernment na hindi lahat ng tao na sumusunod sa kanya ay sumusunod sapagkat nais nilang magkaroon ng pagbabago ng buhay. Ang kanila lamang pong naisin ay magkaroon po sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Ibig sabihin po, pampersonal po na interes yung umiira sa puso ng karamihan sa mga tao na sumusunod sa Kanya. No? Dito natin makita na talagang sinisikap nilang hipuin ang Panginoon. Kaya nga po medyo nalulungkot po ang Panginoon sapagkat hindi po siya naparito sa lupa. Galingin po ang mga karamdaman ng mga tao. Hindi po siya naparito sa lupa upang palayasin po ang mga masasamang mga elemento. Naparito siya sa lupa upang magbigay po ng pag-asa sa mga tao. Ang buhay na lukob ng kasalanan ay magkaroon po ng pagbabago. They will come into sense of repentance. And that repentance would cause them to change their lives and to follow Jesus as who He is, who God is. Yun po ang naisin po ng Panginoon. Kaya po siya nalulungkot. Kasi po sa dami po ng mga taong sumusunod, hindi po tama yung kanila pong mga puso. Katunayan nga, karamihan din po sa mga naroon po na sumusunod sa Kanya ay yun din po yung mga tao na pong sumigaw po nung bandang huli, "Crucify Him." Ipako siya sa krus. Bakit kamo? Sapagkat they became frustrated. They thought that the Messiah that was there in their presence, in their midst, is the Messiah that will free them from the clutches of the Roman Empire. Hindi po yun niya layunin at naisin na magtayo po ng political kingdom. Ang naisin ng Panginoon ay magkaroon po ng kaharian sa puso ng bawat saan sinukob. Yun po ang naisin po ng ating Panginoon. Kaya nga po sa huling bahagi po ng talatang ating binasa sa bandang 11 at 12, makikita din po natin dito na maging yung mga masasamang espiritu, they acknowledge who Jesus is. Alam nila, kilala nila ang Panginoon. Kaya pag tuwing sila nagkakaroon po ng kwento sa Panginoon, wala po silang magawa, kundi sila po'y manikluhod sa Panginoon at sumigaw, "You are the Son of God." Sila po mismo kinikilala nila ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay banal. Kita po sa atin kung paano po gre-responde ang mga masamang mga espiritu. Pero po, ano pong tugon ng Panginoon? Ang tugon ng Panginoon sa kanila ay nagbigay po ng babal ang Panginoon sa mga espiritu na ito na huwag kayong maingay. Bakit sinabihan ng Panginoon, tumahimik kayo? Huwag kayong maingay. Huwag niyo ipagkakalat kung sino ako. Sabihin po nun, mayroon pong tinitingnang timing ang Panginoon. Mayroon pong tinitingnang timetable, ika nga, upang sa gayon ay maiplastar niya ang lahat, magawa niya ang kanyang mga pagtuturo, magawa niya ang kanyang mga pagtutuligsa ng anumang nakikita niyang kamalian na pinapairal ng mga religious leaders nung araw. Kaya doon po, ang dami niya po pong pwedeng at kailangang gawin.
Kaya bilang application po, makikita po natin dito, una sa lahat, hindi po pinababayaan ng Panginoon ang kanyang prayer life. Talaga pong kahit sa dami po ng gawain, nananatili po, priority po ng Panginoon ang kanyang prayer life. Pangalawa po, dahil po sa kanyang pananatili sa presensya ng Diyos na Ama, kaya nagkakaroon po siya ng discernment kung ano po ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Hindi po siya nagpapadala po doon sa karamdaman na, wow, napakadami kong napagaling, napakadami kong pinapalayas sa mga masamang espiritu. Hindi po siya nakatuon po doon. Iba po yung kanyang priority sapagkat napakadami pong naisin ang ating Panginoon para sa atin. Pero po wag ho nating kalilimutan yung panahon ng ating pakipagniig sa Kanya, yung panahon ng ating pagnilay-nilay na Kanyang salita, at lalo na't higit ang panahon ng pagsunod. Ano man ang Kanyang tagubilin sa atin, ano man ang Kanyang naisin sa atin, kailangan po natin itong gawin upang sa gayon ay hindi po tayo malihis ng landas, upang sa gayon ay patuloy po tayo nakaangkla sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Amang Banal, sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin na pong mapagnilay-nilayan ang niyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay ay nakaangkla po sa iyo palagian. Tulungan niyo po kami sa panahon po ng aming pong panalangin na kung saan po makatagpo po namin kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga panahon na kung saan po paminsan-minsan po ay nawawala po sa amin. Nagkakaroon po kami ng paglilihis po ng aming pong mga priorities, na huwag namin kaligtaan na napakahalaga po ang aming pong panahon ng pakipagniig sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Amang Banal. Idinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang mga manonood ng video na ito. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Jesus, Panginoon, na isuko po nila ang kanilang puso, ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Pamamagitan yung bugtong na anak na si Jesu Kristo na nagkakaloob, Panginoon Ama, ng pag-asa po sa aming buhay. Ang kanyang dugo na kanyang inalay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay magkaroon po ng katotohanan sa puso ng bawat isa. Maraming salamat sapagkat alam namin sa pamamagitan lamang po ng pagsuko ng aming puso, ng aming buhay sa inyo, Panginoon, ay tunay nga po, doon lamang po kami magkaroon po ng kapayapaan, doon lamang po kami magkakaroon po ng katiyakan ng buhay na mapagsawalang hanggan. Maraming salamat. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.